E-trike, e-bike, tricycle at kuliglig magbabawalan ng dumaan sa 19 na national roads sa Metro Manila simula Abril. Batayan sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council. Kabilang dito ang mga dadaan sa Recto Avenue, Quirino Avenue, Rojas Boulevard at Taft Avenue sa Maynila. Gayon din sa EDSA, Commonwealth Avenue sa Quezon City at SLEX. Ang resolusyon iba pa sa DILG Memorandum Circular 2023-195 na nagbabawal na talaga sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa mga national roads sa buong bansa. 2,500 pesos ang multa sa mga lalabag. Kung walang lisensya ang nagmamaneho, mai-impound din ang sasakyan. Magpapasa rin ang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila ng kanilang mga ordinansa para sabihin kung saan bawal at saan lamang pwede ang mga naturang sasakyan. Umano'y ilegal na pagbibenta ng NFA rice sa presyong dehado ang gobyerno, pinaiimbestigahan ng DA. Base sa inisyal na impormasyon, nabili umano ng NFA ang bigas bilang palay sa halagang 23 pesos at ibinenta bilang bigas sa mga traders sa halagang 25 pesos nang walang public bidding. Hindi na muna nagbigay ng ibang detalye ang kagawaran habang gumugulong ang investigasyon pero malinaw daw ang mandato ng NFA. Sa pahayag naman ng NFA, ang mandato daw nila ay itabi at i-dispose ang 99.9% ng stocks nito na nasa maayos at nakakain na kondisyon. Kapag daw lumagpas ng 3 buwan ang hawak nilang bigas, kailangan daw itong gilingin muli kaya nagkakaroon ng dagdag gastos. Para maiwasan ito, maaari daw ibenta ng NFA ang bigas sa pinakamataas na mandated price sa mga qualified commercial buyers sa first-come, first-served basis. Ang bigas daw na hawak ng NFA ibinebenta sa itinakdang presyo ng 25 pesos per kilo. Nanindigan ng NFA na responsable daw na na-dispose ng kasalukuyang NFA management ang stock nitong bigas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.